Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. We are now in the 32nd Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. My dear brothers and sisters, we live in a highly image-conscious society na sa panahon natin ngayon, mahalaga yung imahe, mahalaga yung muka, maganda o mahalaga yung magkaroon ng magandang itsura. Kasi kapag gwapo, maganda ka o pleasing yung iyong itsura, madali kang matanggap, madaling iproseso ang inyong papeles. Pero kapag po hindi kagandahan ang iyong itsura, ay para bang ang tagal umusad ng iyong mga papel, o kaya naman po hindi ka matanggap-tanggap dahil mas pinaprioritize yung mga may magandang itsura, yung maganda, yung gwapo. Nakakalungkot nga po sa mundo natin ngayon, tila mas mahalaga yung itsura, yung imahe, kaysa sa totoong talento o galing. Mga kapatid, this is the background of the first part of our gospel reading today regarding the criticism of Jesus against the scribes, na sila ay image conscious, na gustong-gusto nila yung kinikilala sila, yung nasa seats of honor sila, ginigreet sila sa marketplaces. Ngunit sa kabala nitong magandang imahe nila, nakalimutan nilang magkawang-gawa ang magbigay, ang tumulong sa kanilang kapwa-tao. Kaya po sa ikalawang parte ng ating ebanghelyo ngayon, nakita ni Jesus yung mga naghuhulog ng donasyon sa templo, sa treasury box. At nakita niya yung mga mayayaman, malalaki ang kanilang hinuhulog, but Jesus was not impressed. But when a widow came and put in 2 coins, Jesus was impressed. Ano nga ba ang itinuturong generosity ng ating Panginoong Jesucristo? Sa ating mga pagbasa ngayong linggo, our readings direct our attention to generosity, and let us try to reflect on the generosity of our God. How our Lord sees or views our generosity. There are 3 T's, 3 letter T, nating pagdinilayan sa kung ano nga ba ang pagbibigay. Una po, ang pagbibigay ay dapat totoo. Bakit meron bang hindi totoo o fake na pagbibigay? Hindi totoo yung pagbibigay kapag po nag-abot tayo pero gusto natin may picture, may video. Hindi totoo yung pagbibigay natin kung nagbibilang tayo kung ilan yung naibigay natin, ilan yung naitulong natin. Hindi totoo yung pagbibigay natin kapag po ipinagmabayabang natin na ito yung binigay natin, ganyan yung binigay natin. Hindi totoo yung pagbibigay natin kung naghahangad tayo ng kapalit. Mga kapatid, ang tunay na pagbibigay ay dapat bukal sa puso, na nagbibigay tayo dahil yung pagbibigay natin ay expressions ng ating kabutihan, at yung pagbibigay natin ay tugon lamang sa kabutihan ng Diyos sa atin, sa pagiging mapagbigay ng Diyos sa atin. Yan ang totoong pagbibigay. It comes from our innate goodness. At ito po yung makita natin sa ating mga pagbasa ngayon. Yung pagbibigay ng baro sa unang pagbasa at ating ebanghelyo ngayon, yan ang totoong pagbibigay, kasi nagbigay sila ng bukal sa kanilang puso at nagbigay sila dahil sila ay may concern sa iba. And so generosity is other-oriented. It is not self-focused. That is true generosity. Dapat totoo. Ang pangalawang tipo sa ating generosity ay todo-todo. Kung magbibigay tayo, hindi pwede yung dadamutan natin o titipirin natin. Ang tunay na nagbibigay ay todo-todo, bigay buhos. And generosity is painful. To be generous is painful. Kapag nagbibigay tayo, masakit
because something we value is being taken away from us because we are giving it to other people. Lalong-lalo na kapag pinaghirapan natin, pinagpawisan natin, at ibabahagi natin sa iba, masakit yon, may feeling of pain doon. Kasi pinaghirapan natin, pinagpawisan natin, at itong pinaghirapan natin ay ibinibigay natin sa ibang tao. Totoo nga yung sinabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, give till it hurts. Kasi makikita lang natin na tunay tayong nagbibigay kapag nasasaktan tayo, kung nagsasakripisyo tayo, kapag bigay buhos tayo sa ating pagbibigay. At ito yung ipinakita po ng dalawang balo sa ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, tingnan po natin, ito na yung huling pagkain nila. Dumating si Elijah nang hihingi. Yung sa kabila ng ito na yung huli, hindi nagdamot yung nanay. Nagbahagi pa rin siya, bigay buhos pa rin kahit na wala na silang makakain kinabukasan. Sa ating ebanghelyo, yung balo na walang-wala na rin kasi sa kultura nila kapag namatayan ng asawa yung babae, babalik sila sa estado na walang masasabi, walang estado, sila ay nakadepende lamang sa kanilang asawa. And so, sabi sa ating ebanghelyo ngayon, yung ibinagsak niyang 2 sentabo ay ang lahat-lahat na meron siya. Bigay buhos din niyang ibinigay kung anong mayroon siya. Isinakripisyo niya ito sa pagbibigay. Mga kapatid, sa ating ikalawang pagbasa rin, pinibigyan tayo ng ating konkretong ehemplo sa pagbibigay. Ang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagsakripisyo once and for all. Isinakripisyo siya ng Ama, ang kanyang only begotten Son, and Jesus also sacrificed himself and he offered himself totally for all of us, for our salvation. Kaya kapag nagbibigay tayo, nagsasakripisyo tayo, at kapag nagbibigay tayo, dapat hindi natin tinitipid, dapat bigay buhos. Alam niyo, yung taong nagmamahal, nagbibigay. At kapag nagbibigay ang taong nagmamahal, hindi yan nagtitipid, hindi yan kuripot. Ang taong nagmamahal kapag nagbigay, bigay buhos, bigay todo. Panghuli po, sa ating pagbibigay, kailangan natin ng tiwala sa Diyos. Hindi natakot yung 2 balo kasi may tiwala sila sa Diyos. May tiwala sila sa kabutihan ng Diyos. May tiwala sila na sa kanilang pagbibigay, hindi nila matatalo ang kabutihan, ang pagiging mapagbigay ng Diyos. And so we are also being reminded to trust in the providence of God. Let us not forget that we can never outdo God's generosity. Alam niyo, wag tayong matakot magbigay. Hindi tayo mauubusan, hindi tayo mawawalan. Kapag tayo nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos at tayo ay naglakas loob na magbigay, alam natin hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo makakalimutan ng Diyos sa ating kabutihan. And so let us trust in the providence of God. And when we give, because we trust in the providence of God. And when we give, because we trust in God, we acknowledge actually that everything that we have comes from the Lord. And so we are just sharing what we have received to other people because the Lord has been so generous to us. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mga kapatid, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa and Facebook page. And let us be generous because the Lord has been generous to us. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.